Sa simula, akala nila simpleng kaba lang. Isang maliit na kamay na hindi pa handang humawak ng lapis. Pero habang paulit-ulit nilang itinuturo, nakikita ko na ang mga pagod sa mga mata nila at ang takot sa sarili kong kamay na parang hindi ko kilala, na parang hindi ko bahagi. Huwag mong sukuan ng pagsusulat. Makakaya mo rin yan. Andito ako para turuan ka, para gabayan ka. Hindi mahal, kaya mo yan. Kaya mo turuan kita. Kamusta kayo dyan? Kahit anong turo ko, hirap pa rin siya. Parang hindi lang basta alam. Ayoko na. Baka naman napapagod lang. Tuloy na lang ako. Sige anak, kung ayan ang gusto mo. Sabi po? Okay, well done. Napakagaling. Pwede natin siya ilaban sa iba't ibang school. Galing naman! Galing mo naman! Galing! Galing mo yan! Showing mo ako! Parang yung mga nakikita ko sa art museum. Wow! Yabang! Did you want to be something more? For number 2 is spell orange haya. Uy, Haya, ikaw daw. Punta ka daw doon. Sabi ka doon. Galing-galing mo mag-drawing. Di ka naman pala marunong magsulat. Sa sining, nakakalakad ako sa ulap. Bawat guhit, bawat kulay, parang nagsasalita para sa akin. Pero pagdating sa pagsusulat, sa pisara, sa papel, ang lahat ng boses, lahat ng kagalakan, nawawala. Naiiwan lang akong nakatayo. Naririnig ang mga pulungan na parang mga tulin na tumatama sa akin. Ayan! Di ka marunong magsulat! Kawawa ka Ano? Hindi marunong magsulat! Ano ba yan? Quiet! Mrs. baka naman kailangan ng special attention ng bata, like ilipat sa mas prestigious na school or basta sa kung saan mabibigyan siya ng sapat na attention. Pasensya na po, Mrs. Ginawa ko na po lahat ng aking makakaya. Habang naririnig ko silang nag-uusap, mga salitang special attention, ibang eskwela, gastos, nakikita ko ang pag-aalala sa mga mukha nila. Kamusta yung anak mo? Okay lang. Ang dami niya nga nakukuha ang award lagi sa school eh. Ang galing-galing ng bata. Sa mga salo-salong palaging may tanong, hindi pa rin man nakakapagsulat. Mahina ba ang utak?
Pero mas naririnig ko ang mga boses sa loob ko na nagsasabing, baka totoo. Baka totoo nga ang sinasabi nila. Ano sa ito ng anak ko? Magsilayas ka dito. Yung disgrapya po ng anak nyo, Mrs. ay dahil sa bala. Baka mayroon po sa lahi nyo na hindi nyo alam. Kailangan po natin ng pasensya at pag-unawa dahil yung anak nyo ay may pangangailangan na wala sa ibang bata. Madalas nilang sabihin, isulat mo lang. Parang ang dali-dali. Parang kailangan ko lang huminga at kusa nang lalabas sa mga letra. Pero sa akin, hindi ganun kasimple. Alam kong gusto kong sabihin, buo sa isip ko, malinaw, maingay. Pero pagdating sa kamay ko, para pag nagbabago ang lahat. Parang hindi sila magkaintindihan. Sabi ng iba, practice ka pa, sipag lang yan. Minsan pa nga, tinitignan nila ako na parang kulang ako. Parang may mali sa akin. Pero hindi nila alam kung gaano kabigat to. Kung gaano kahirap ang isang simpleng grocery list, ang isang birthday card, ang isang pirma sa papel. Hawak pa lang ang lapis. Pagod na ako. Disgrafya daw ang tawag. Isang salitang ang hirap bigkasin, pero mas mahirap talhin. Hindi ako tamad, hindi ako pabaya, at hindi ako bobo. Kahit gaano pa nila minsan iparamdam. Sa bahay pa lang, may tingin na agad. Bakit ka ba nahihirapan? At ako, nakangiti lang. Pero ang totoo, unti-unti akong lumiliit sa loob. Hindi ko ginusto to, at kahit pilitin ko pa, hindi ito nawawala. Pero natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang isulat. Pero kaya kong sabihin, kaya kong ipaliwanag, kaya kong ipakita. Oo, mahirap magsulat. Oo, mas mabagal ako kaysa sa iba. Pero hindi ibig sabihin nun na mas mababa ako. Iba lang. Iba ang paraan ko. Iba ang daloy ng utak ko. At hindi dapat ako mahiya dahil dun. Kung hindi ko kayang isulat ng perpekto ang kwento ko, ayoko nang pilitin. Bubuuin ko pa rin naman ito. Kahit pa sa salita, sa gawa, o sa buhay mismo. Hindi man masunod ng kamay ko ang utak ko, hindi ibig sabihin na hindi ko kayang magpatuloy. Dahil minsan, hindi kailangan ng mundo ang perpektong sulat, kundi ang totoong tao na patuloy pa rin, kahit mahirap, kahit magulo, kahit hindi pantay ang linya. Hindi ko man masulat ng maayos ang mga salitang nasa isip ko, hindi ibig sabihin na hindi ko sila kayang ipakita. Minsan, akala ko kulang ako. Akala ko dahil hirap ako magsulat, mas mababa na ako kaysa sa iba. Pero habang lumalaki ako, napagtanto ko na hindi ako limitado sa isang paraan lang. Kung hindi sumusunod ang kamay ko sa linya, pwede ko naman silang iguhit. Pwede ko silang kulayan. Pwede ko silang buhayin sa paraang kaya ko. At ito ang gawa ko. Hindi perpekto, pero akin. At totoo. Kaya siguro tama lang. Hindi ko kailangan maging magaling sa lahat. Kailangan ko lang hanapin kung saan ako nagiging. Ang layo na ng narating mo, nak. Proud ako sa'yo. Salamat, Nay.